piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isa pong pinagpalang araw sa bawat isa. Welcome po muli dito sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala at salamat po ng marami sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa ating programa. So ang pagpapala po ng ating Panginoon ay araw-araw nating nararanasan. Amen po ba? So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po muli sa araw na ito. Andito po kami upang makapakinig ng salita mo. Salita mo na nagdudulot sa amin ng kalakasan. Salita mo na nagdudulot sa amin ng pag-asa at pagpapala. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So sa araw na ito ay ang ibabahagi ko po ay itutuloy ko po yung na-share ko nung nakaraan na ilang steps to win the battle over worry or hakbang na dapat po nating gawin upang malabanan natin ang pag-aalala. So ito po ay hango pa rin po sa aklat ng Mateo chapter 6 verses 25 to 34. So medyo mahaba po ito kaya basahin na lang po ninyo ito sa mga inyong Biblia. So sinabi po sa yung aklat na ito. So balik-aralan po natin yung naibahagi o na-share ko nung nakaraan. Marahil lang ilan sa atin, ito ay naalaala pa po ninyo. Tama po ba? So yung unang step po ay understand that worry won't change anything. So dapat maunawaan po natin na ang pag-aalala ay hindi po ito makakatulong. Kung masiisipin po natin yung alalahanin o pinagdadaanan natin ay hinding-hindi po ito makakatulong sa atin. Sa halip, ang gawin po natin ay hilingin po natin sa Diyos na baguhin ang ating pag-iisip at palitan ang ating pag-aalala ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. At ang number 2 naman po na na-share ko nung nakaraan ay dapat matuto daw po tayong mamuhay ng one day at a time. So may sapat po na problema or sitwasyon araw-araw tayong nararanasan. Tama po ba? At yun po ay pinagkatiwala natin o pagkatiwala natin sa ating Panginoon. May mga ilan o marami po sa atin ay hindi pa dumadating ang araw ng bukas ay nag-worry na. Tama po ba? Kaya sabi nga po sa Mateo 6:34 na huwag daw po nating alalahanin ang araw ng bukas. Amen. At sa oras na ito, ang ibabahagi ko naman po yung number 3 steps to win the battle over worry. Ang number 3 po ay believe that God will take care of our needs. So maniwala po tayo na ang ating Diyos ang bahala sa ating mga pangangailangan. Amen. Alam po ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Minsan, nag-aalala tayo. Hindi lang minsan, malimit pa. Tama po ba? Nag-aalala tayo sa ating kakainin, sa ating iinumin, at maging sa ating mga susuotin or dadamitin. Sabi nga po sa verse 32 na alam po ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. So tingnan nga po natin, di po ba, nabasa natin sa Biblia na ang mga ibon nga po na hindi sila nagahasik, hindi sila umaani, gayon pa man pinapakain sila ng ating Panginoon. At maging ang mga halaman o yung mga bulaklak na talaga naman pong napuprovide ng Diyos ang mga pangangailangan nila. So dapat po nating malaman na ang Diyos ay hindi po nagpapabaya sa mga ibon at halaman. So tayo pa kaya na mas mahalaga po tayo kaysa mga ibon at halaman. So alam na alam po ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. So magtiwala po tayo sa Kanya at manampalataya po tayo sa Kanya. At the same time, sumunod po tayo sa bawat ipinapagawa niya sa atin. Alam niyo po mga kapatid, especially po sa
mga masisipag na ginagawa ang ipinapagawa ng Diyos sa kanila, sa iyo, sa atin, sa akin. Kung ginagawa natin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon, tulad halimbawa ng pagdalo ng care group o pagki-care group, pagbabahagi ng salita ng Diyos, paghayo, at maging yung pagdalo sa gawain ng Panginoon. Isa po ito sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng pagsunod natin, ay napapagtagumpayan po natin ang pag-worry natin at the same time na i-provide po ng ating Diyos sa iba't ibang kaparaanan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Alam na alam po ng ating Diyos kung papaano pangalagaan ang kanyang mga anak. At sino ba yung mga anak niya na sinasabi? Tayo po na patuloy na sumusunod sa nais at kalooban ng Diyos at tayo po na tumanggap sa ating Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas. Amen. Praise God. At ang last mo na step to win the battle over worry, yung number 4 po ay seek God first. So hanapin po natin una sa lahat ang ating Diyos. Amen. Sabi po sa verse 33, sabi dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Praise God. Alam niyo po ba na ang verse na ito is one of my favorite verse. Ito po ay isa sa paborito kong verse na talaga naman pong isinasapamuhay ko. Na kung uunahin po natin ang ating Diyos, ay papaano ba natin uunahin? O papaano ba natin masasabi na inuuna natin ang ating Diyos? Siyempre, binibigyang halaga po natin o priority natin siya sa buhay natin. Amen. Katulad po ng pagbabasa ng kanyang salita araw-araw, pananalangin. Napakahalaga po yan na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at the same time nagpipray. Yung ating pong personal devotion, napakahalaga po yan araw-araw sa buhay natin. At the same time, yung nga pong binanggit ko kanina, yung pagdalo natin ng care group, napakahalaga po yon. At maging yung pagdalo sa gawain ng Panginoon. Yung pagdalo po natin every Sunday sa gawain ng Panginoon, napakahalaga po iyon. So, kung meron po dito na nakasubaybay at nakikinig sa programang ito na ikaw mismo na hindi mo pa naranasan na dumalo sa mga gawain ng Panginoon, so ini-invite ko ikaw na umattend dito sa church natin ng JCSGO na kung saan meron po tayong gawain dito every Sunday. Meron po tayong Sunday celebration na kung saan ito po ay ginaganap tuwing ika-9 ng umaga. So, ini-invite ko ikaw na kung ikaw ay wala pang dinadaluhan na church, ito po ay matatagpuan. Ang address po natin ay dito po sa 156 15th Avenue, San Roque, Cubao, Quezon City. Amen. So, yun, welcome na welcome po kayo dito na makadalo. Amen. Sa mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito, welcome po kayo kung kayo ay wala pang dinadaluhan na church. Ini-invite po namin kayo every Sunday at 9 a.m. So alam niyo po na sobra pong matutuwa ang ating Diyos kapag inuna po natin siya sa ating buhay. And if ganito po palagi ang ating ginagawa na pinapriority po natin siya, na tayo ay masayang naglilingkod sa Kanya, masaya tayong ginagawa ang nais at kalooban ng ating Panginoon. Ang Diyos na po ang bahala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Subok na po namin ito sa buhay namin na if we seek Him, our Lord, nagugulat na lang po kami sa mga pagpapala na ibinibigay sa amin ng ating Panginoon. Unahin po natin ang ating Diyos. God first, then everything we need will follow. Unahin po natin ang ating Panginoon dahil siya po ang source ng lahat ng pangangailangan natin. Materially, physically, mentally, emotionally, at higit sa lahat, ang atin pong spiritual na buhay. Ang ating Diyos po ang magtuturo ng tamang daan. Siya po ang magbibigay ng guidance sa atin
upang tayo ay makapagdesisyon ng tama at nang sa ganon, hindi po tayo basta-basta nagkakamali. Alam niyo po ba na kapag inuna natin ang sarili nating desisyon, malimit ay nagkakamali tayo. Subalit kapag inuna natin na magpasakop sa kalooban ng Diyos, umasa po tayo na kahit may sitwasyon tayong pinagdadaanan o alalahanin, ay mapapagtagumpayan po natin at magiging maayos ang landas ng ating lalakaran. Amen. God can move into our lives supernaturally, extraordinarily, na tayo mismo ay mamamangha. Bakit? Kasi ang ating Diyos, ang Diyos ng supernatural things at gumagawa ng himala. He is the God of impossible. Wala pong imposible sa ating Diyos. Kaya huwag po tayong mag-alala sa anumang bagay. Isurrender po natin ang buhay natin sa bawat araw. Patuloy po tayong magtiwala sa Kanya at patuloy po nating gawin ang nais ng ating Panginoon. Sumunod po tayo sa Kanya. Amen. At sa pagsunod po natin sa Kanya ay patuloy niya tayong kakalingain at ipagkakaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos ay mapapagtagumpayan po natin ang ating alalahanin at pananampalataya sa Kanya at mapapagtibay sa atin ang bawat pagsubok na ating kakaharapin. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat pong muli sa araw na ito. Salamat po sa mga ilang hakbang na pwede namin magawa upang mapaglabanan po namin o mapagtagumpayan po namin kung may dumating man sa amin na alalahanin sa buhay namin, O Lord God. We pray, Lord, as your child, ay patuloy po namin itong maisapamuhay o makita sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.